sa ating lahat. Di ba nagkakaroon ng transformation? Tagal natin din natin sa prayer of music. At unti-unti po nagkakaroon ng transformation. Amen? Pati na yung paggawa ko ng aking slideshow, medyo marunong na ako. Hallelujah! Amen! So, napakabuti po ng Panginoon. Napakarami natin ngayon. Ilan tayo? 800. Amen. 800. Sige, bago po tayo mag-umpisa, tayo muna yung manalangin. Father God, maraming salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin upang muli kami magtipon-tipon, magkasama-sama upang makapakinig ng iyong salita. Salamat po sa mensahe mo, Panginoon, na ipinadala upang magkaroon po, Panginoon, ng great impact sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Hallelujah, nawa, dalayan ko nga po, Panginoon, kung paano ka banal, ganoon din po kami maging banal, Panginoon, O God. Hallelujah. Maraming salamat. Ano yung muntingan ng bawat isa na yung gabi, even yung mga nasa online, Panginoon, O God, at ganoon din po ako, ianan mo ang aking mga labi sa gabi ito, Panginoon, tago mo ko sa likod ng iyong cross. Sabi mo nga po, in the Spirit of the Lord is upon me to preach the gospel, kaya ako'y naniniwala at nananampalataya ng banal na Espiritu magsasalita ngayong gabi. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Okay, ang ating pong pag-aaralan ay 1 Peter 1. Ang ating pong pag-aaralan, 1 Peter 1 verse 16 and 17. Binasa na natin kanina yung kabuuan ng 1 Peter. Di ba napakaganda ng 1 Peter na binasa natin? So sabi po dito, your calling is holy. Naniniwala po ba tayo ng pagkatawag sa atin ng Panginoon ay banal? Amen. Imagine mo nung namatay si Jesus Christ dun sa cross. Pinabanal niya tayo. Amen. Dati tayo hindi banal. Kaya dapat nakalan natin kung ano yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kung minsan, hindi po natin nauunawaan yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kaya parang baliwala na lamang yung lahat ng mga ginagawa natin sa Panginoon. Parang hindi tayo nagsiseryoso. Kasi hindi natin nauunawaan na banal pala yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kapag naunawaan natin na banal pala yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, mayroong mababago sa ating buhay, mayroong mababago sa lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. Amen? Dapat maunawaan natin at makilala natin sino ba ang Panginoon. Amen po ba? Sabi niya, sa 1 Peter, samahan niyo ako magbasa. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Sa 1 Timothy 1 verse 9, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Di mo ba sabi niya, but just as He who called you is holy. Ang tumawag daw sa atin ay banal. Amen po ba? Alam niyo po, ano po ba ang katangian ng Diyos? Holy. Banal. Okay, karakter ng Diyos. Ang isa po karakter, marami po siyang karakter. Amen? Pero dahil ang pinag-aaralan natin ay patungkol sa kabanalan, kaya isa lang po yung inilagay ko dito na karakter ng Diyos. Ang holiness po, isang karakter ng Diyos. At sabi niya dito, holiness, God is absolutely pure and morally perfect. Completely separate from sin or evil. Diba? Grabe, no? Kaya hindi natin pwedeng ikumpara ang Panginoon sa kahit sino pa man. Di ba yung kanta natin? Di ka maikukumpara. Di ba? Hindi natin siya pwedeng ikumpara sa kahit sino pa man. Bakit? Kasi ang sabi niya, absolutely pure and morally perfect.
Meron akong ginawa, hindi ko lang nagawa dyan. Kasi, sabi niya, pure and morally perfect, completely separate from sin or evil. Amen? At kung mapapansin po natin, marami po yung character ng Lord, kagaya ng love, di ba? Di ba? Yung grace. Pero hindi po sinabi doon, yung kagaya ng sinasabi dito sa Isaiah 63 verse 3, Isaiah 6 verse 3, ano sabi niya? And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Hindi, sa Bible po, wala tayong makikita doon na love, love, love. Di ba? Isa lang beses binabanggit. Love, grace, mercy. Di po ba? Pero kung mapapansin natin, bakit ito? Sinasabi, holy, holy, holy. Kahit doon sa Revelation, di po ba? Mapapansin natin doon na kapag ka po nagpupuri, holy, holy, holy. Di ba po ba? Di po ba? Sabi doon, 3/4 repetition of holy signifies the absolute perfection, purity, and separate of God. Absolute. Kasi yung mga love, isa lang beses sinabi, love, di ba? For God so loved the world. May sinabi, for God so love, love, love. Di ba? Pero ang holy ay ilang beses po siya binabanggit. Palagi siyang 3 beses binabanggit. At ang ibig sabihin nun daw ay absolute perfection and purity. God is holy, kaya dapat tayo ay maging banal din. Tandaan natin, ang pagkatawag sa atin ng Panginoon ay banal. Grabe ano? Imagine mo, tinawag ka. Kaya alam nyo, kapag po pinapanalangin ko yung aking mga anak at yung aking pamilya, lagi ko sinasabi, Lord, tawagin mo po sila sa isang banal na paglilingkod. Amen? Napakabanal po ng ginagawa natin. Alam nyo, pagka nakikita tayo ng Lord na nandito, umaawit ng may kagalakan, nagpupuri sa Panginoon, ginagawa, pinapagawa ng Panginoon. Sabi ng Lord, yan ang aking anak. Di ba na-bless ang Panginoon kay Job? Anong sabi ng Panginoon kay Satanas? Subukin mo ang aking anak. Di mo ba? Ibig sabihin, pinagmamalaki ng Diyos si Job dahil siya'y banal. Makikita natin doon si Job, di ba sabi niya, ilang beses daw siya nananalangin? 3 beses. Siya nananalangin, di ba? Laki niyang hinihingi ng tawad ng kanyang pamilya. Tara tayo pagkasabi, ay, ikaw naman nalangin. Ikaw na naman. Ikaw na. Di ba, natuturoan pa tayo. Alam niyo po, it's a great privilege kapag tayo ay naatasan ng manalangin. Amen? Alam niyo kung bakit? Nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Pag tayo nananalangin, nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Amen. God's holiness is His characteristic that makes Him way different and highly above any other being. Holy is set apart. Di po ba? Hindi ko lang nagawa ito eh. Ang ibig po sabihin, sabi niya doon, ay pure and morally perfect. Sabi po dito, ang ibig sabihin ng pure, perfect, letter P, perfect in character. Grabe, no? Pure. Perfect in character. Yeah, yung pure, P-U-R-E. Perfect in character sa letter P. Letter U, ultimate standard. Letter R, require us to be holy. And letter E, experience on the cross. Diba, ang ganda ng sinasabi ng pure. Pure. Perfect because God is perfect. Wala tayong sasabi sa Panginoon, wala tayong maipipintas. Kahit nung si Jesus Christ ay pumunta sa lupa, nagkatawang tao, hindi siya nagkasala. Amen? Siya lamang ang taong hindi nagkasala. Ano ang ultimate standard? Amen. So, punta na po tayo sa ating topic. Letter A, experience the cross.
Okay. Sorry. Ito. Your calling is holy. Bakit kaya tinawag? Bakit kaya sinabi na ang pagkatawag sa iyo ay banal? Ano sabi diyan? God calling is holy because the one who called us is holy. Banal ang pagkatawag sa atin dahil ang tumawag sa atin ay banal. Di mo ba napakaliwanag na sinabi doon sa 1 Peter 1 verse 16? For it is written, be holy because I am holy. Di po ba? Sabi ng Panginoon, dapat daw tayo ay magpakabanal dahil po ang Diyos ay banal. Amen. Dapat mamuhay po tayo ng may kabanalan. Kaya mamaya pag uwi natin, check ourselves. Lord, namumuhay pa ako ng may kabanalan. Tandaan po natin na hindi tayo makakapasok sa langit kung hindi tayo banal. Amen? Hindi tayo makakapasok sa langit kapag ka hindi po tayo banal. Amen po ba? Holiness is not perfection, it's separation. Dapat, para maging holy tayo, di ba? Yung daw holiness ay separation. Para maging holy tayo, lumayo tayo sa kasalanan. Amen po? Hindi natin po pwedeng sabihin na, I rebuke ko yung kasalanan. No! Di ba sabi doon? Resist the devil and the devil will flee from you. Lumayo ka sa demonyo at ang demonyo ay lalayo sa iyo. Yun lang naman ang sikreto. Iwanan mo ang kasalanan. Amen po ba? Ang gusto ng Lord ay holy tayo, maging banal tayo. Hindi natin po pwede sabihin na, kasi hindi naman ako perfect kasi ganito. Gusto ng Lord na maging perfecto tayo sa pang-araw-araw nating buhay. Amen po ba? Nananalangin tayo, nagbabasa tayo ng Biblia, sumasamba tayo sa Kanya. Yun po ang daan para po tayo ay maging banal. Ang tunay na kabanalan ay hindi nasa simbahan lang. Amen. Hindi na ipapakita ng pagsimba lamang natin ang tunay na kabanalan. Amen po ba? Nasa araw-araw nating pamumuhay yon. Paano ba tayo namumuhay? Pagising ba natin ng umaga? Ano muna natin ginagawa? O, di ba? Sa pagising natin ng umaga, nasa araw-araw nating pamumuhay. Sa paraan ng ating pagsasalita, sa paraan ng pakikitungo natin sa iba, at sa paraan ng ating mga desisyon na ginagawa. Ito ang pinakamahirap yung pakikitungo sa kapwa. Amen? Amen po ba? Alam nyo, everyday ay nasusubok yung ating kabanalan. Napapansin nyo ba yon? Ako talaga, subok na subok ako dyan. Alam niyo yung kinagagalitan ko, kinaiinisan ko? Yung mga umaakit sa bus na mga nag-check ng kapis. Inis na inis ako sa kanila kasi may nag-check pa, pag huminto doon sa pangalawang istasyon, meron na naman sasakay, kukuhanin mo na naman yung kapis mo doon sa bag. Tapos pagka matagal yung, di ba, minsan nagkakaroon ng problema doon sa nila, sa machine nila, magagalit pa. Hindi ko naman naiintindihan na sasabi nila, di ba? Kaya araw-araw ay natetest po yung ating kabanalan. Sa mga anak natin, di ba? Natetest ang ating kabanalan. Sa mga alaga natin, hayop, natetest ang ating kabanalan. Di ba? Pagka umihi, naiinis na agad tayo, nagagalit na agad tayo. Sa mga employer natin, natetest po ang ating kabanalan. Di po ba? Natetest. Akala lang natin, banal tayo, pero napakarami ng mga pagsubok. Di ba sabi nung kanina, sa binasa natin, sa chapter 1, verse 7, ano daw ang pananampalataya? Pinadadaan sa apoy. Ganon din po yung ating kabanalan, pinadadaan din ito sa apoy kung tinitingnan kung banal na nga ba talaga tayo. Amen. Tinitingnan sa pananalita natin. Di po ba? Kung minsan hindi natin napapansin. Alam niyo, meron po akong mga Kristiyano na nai-encounter na Kristiyano na pero yung pananalita hindi napapansin. Amen? Minsan nakakapagsalita pa rin ng hindi maganda. Sa ating kilos, napapansin din ang kilos natin. Ako talaga, bimit, kung minsan
Kagaya nga nung pumunta kami sa, nagsukat si Karen ng gown, hinirap-hirap ako talaga yung design nito. Hindi natin napapansin na nasusubok tayo. Amen po ba? Yung kabanalan natin, kaya dapat pag-isipan natin ng umaga, Lord, tulungan mo po ako, huwag mo po akong iharap. Di ba sabi doon sa Lord's Prayer, huwag mo akong iharap sa mga matitinding pagsubok. Lord, huwag mo pong hayaan na yung aking kabanalan ay mates ngayong maghapon at hindi lumabas yung pagiging banal ko. Hindi madali, di ba? Parang di yata madali yung maging banal no? The way you talk, the way you act, di ba? Hindi po madali. Number 2, nasabi doon sa number 2, God's calling is not based on performance, it's based on purpose. Totoo ba ito? Sabi niya sa 2 Timothy 2 verse 9, He has saved us and called us to a holy life. Not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Hindi daw po yung pagkatawag daw po sa atin ng Panginoon, yung pagkatawag sa atin ng Panginoon ng pagiging banal, hindi lamang ito nakabase sa mga performance natin. Nakabase ito sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Ano yung layunin natuklasan nyo na ba kung anong layunin ng Diyos sa inyong buhay? Hindi lamang yung manalangin tayo. Hindi lamang yung tayo humayo at mag-share ng salita ng Diyos. Sabi niya, He has saved us and called us to a holy life. Amen. Hindi lamang daw tayo iniligtas ng Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon para sa isang banal na pamumuhay. Amen. Hindi dahil sa mga ginawa natin, kung hindi dahil sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen. Alam niyo, para mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, hindi natin kayang gawin yun without the power of the Holy Spirit. Palagi nandiyan ang banal na Espiritu, siya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magawa natin yung purpose ng Panginoon sa atin. Ang pagtawag ng Panginoon ay hindi nakabase sa kung gaano tayo magaling o karapat-dapat, kundi sa kanyang biyaya at layunin. Amen po ba? Kung minsan nararamdaman natin na parang unqualified tayo, unworthy tayo, di ba? Naramdaman niyo ba yon? Kung minsan, di ba, Lord, hindi ako karapat-dapat. Dahil alam natin sa sarili natin na meron tayong ginagawa na hindi maganda. Amen po. Kaya kung minsan, iniisip natin, Lord, bakit hindi mo naririnig ang aking panalangin? Nararanasan ba natin yon? Na para baga, kahit ano gawin natin panalangin, parang, Lord, naririnig mo po ba ang panalangin ko? Kung minsan ay nararamdaman natin na tayo ay unworthy or unqualified. Pero tandaan po natin na sabi nga, God doesn't call the qualified. Ano daw? He qualified the called. Amen. God doesn't call the qualified. Hindi tinawag ng Panginoon yung mga qualified. Do you think kung qualified ka, tatawagin ka ng Lord? Di ba? Pero kinuqualify niya yung mga tinawag. Di ba? Tayo, tinawag ng Panginoon nung tayo makasalanan pa. Minahal niya tayo, sabi sa Romans chapter 8, di ba? Minahal niya tayo nung tayo makasalanan pa. Kinuqualify niya tayo. Pero kung sa standard ng tao, hindi tayo qualified. Dito nga lang yung standard natin sa music Kapag ikaw ay may ginagawang kasalanan, hindi ka pwede tumayo dito. Kakahiya naman. Di po ba? Kahit na sabihin natin walang nakakaalam, pero ang Panginoon ay nakakaalam ng lahat ng ating ginagawa. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Pero ang Diyos, yung hindi karapat-dapat, ginawa niya, pinaging karapat-dapat niya. Ano lamang ang dapat natin gawin? Tanggapin ang Panginoong Isus sa ating buhay as Lord and Savior, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Pero of course, kapag tayo nagsisi, huwag tayong bumalik sa kasalanan.
Kasi tinanggap naman natin si Jesus Christ sa ating buhay eh. Amen po ba? Kasi as long as na gumagawa ka ng kasalanan, patuloy mong ipinapako si Jesus doon sa cross. Patuloy siya nasasaktan. Bakit nasasaktan? Dahil hindi tayo makakasama ng Panginoon doon sa eternal life habang tayo patuloy na namumuhay sa kasalanan. Huwag natin isipin na, oh, meron pang time. Mag-enjoy muna ako ngayon kasi masarap ang mamuhay sa kasalanan. Mag-enjoy muna ako ngayon. May grace naman ng Lord. Eh, paano kung nakawin ni Satanas ang buhay mo, hindi ka nakapagsisi? Sayang ang lahat ng ginawa mo sa Panginoon. Masasayang ang lahat ng ginawa mo sa Panginoon. Nagtyaga ka, 20 years kang nagpa-fasting every day. Nag-share ka ng Word of God. Humahayo ka kahit umuulan, bumabagyo. Hindi sa isang iglap dahil ikaw ay nagpabaya. Di ba? At inisip mo, Lord, ikaw naman ay full of grace. Eh, biglang dumating si Satanas dahil sabi nga sa John chapter 10, di ba? Si Satanas ay pumunta rito upang magnakaw, pumatay at manira. Paano kung ikaw ay nasa kalagitnaan ng kasalanan mo, biglang nakawin ni Satanas ang buhay mo? Do you think mapapakinabangan mo yung mga panahon na nagpakapagal ka sa Panginoon? No. Sayang ang lahat ng pinagpaguran mo. Kung matagpuan ka, kung nakawin ni Satanas, kung unahan ka ni Satanas. Ngayon po ba? Hindi nyo napapansin, di ba? Merong mga tao na kapag namatay, sudden, biglaan. Hindi binibigyan ni Satanas ng chance na makahingi ng tawad. Kaya pinagpala yung mga tao, mga pamilya natin, na kapag namatay sila ay nakukomatos. Kasi ang tao kahit komatos, kinakatagpo siya ng Panginoon. Kasi buhay pa siya. Meron ako nakausap na isang Kristiyano na sabi niya, alam mo ate, yung pamangkin ko, Kristiyano siya. Ang problema, na-pull sa tomboy. Ngayon, nakisama sa tomboy. Na-aksidente sa motor. Sudden, ang pagkamatay niya, walang, alam mo yung biglaan, yung pagkaano niya, namatay na siya. Do you think nasaan siya? Namumuhay siya sa kasalanan eh. Do you think makakahingi ka pa ng tawag doon, ng tawad? Yung bigla ba, di ba? Yung pag na-aksidente ka na bigla kang namatay, di ba? Hindi ka na di ba, Sister Bless, hindi ka na makakahingi ng tawad doon eh. Kaya lang ating ilagay sa isipan natin kung tayo namumuhay sa kasalanan, iwanan natin ang kasalanan. Pansamantala lamang yung mga kaligayahan na nararamdaman natin sa ngayon. Pansamantala lang yan. Hindi natin makakamtan yung buhay na walang hanggan kung tayo patuloy na namamuhay sa kasalanan. Kaya nga, ang sabi dito, God calling is not based on performance, is based on purpose. Ang purpose ng Panginoon, tayo'y maligtas at makasama niya doon sa langit. Number 3, holiness in calling means walking in obedience. Ang pagkatawag daw sa atin, ang pagigibalan daw natin ay, ibig sabihin nun ay paglakad, pagsunod. Amen? Sabi niya sa John 14:15, if you love me, keep my command. Nagawa mo yung, ilan ba commandment ng Lord? Nagawa mo yung isa. Eh, merong isa kang hindi nagawa. Do you think perfect na yun? All or none yan. Isa lang, ganun din yun, parang hindi ka rin sumunod. All or none. Amen? Diba? Sinunod mo ang lahat ng... All or none yan. Sinunod mo yung lahat ng law ni Moses. Eh, meron kang nakalimutan na isa. Nasabi doon ay... Nasabi sa kapitbahay, chismis. Diba? Ganun pa rin yun, hindi mo pa rin nasunod yung lahat ng law ni Moses. Amen po ba? Kaya sabi, if you love me, keep my command. Kung mahal natin ang Diyos, panatilihin natin ang command ng Panginoon, sumunod tayo ng may kalayaan. Amen? Ang tunay na banal ay hindi lang marunong magdasal. Marunong din sumunod. Alam nyo, kagabi nung nagmi-meeting tayo, puro lahat, sabi niya, obedience, obedience, obedience. Sabi ko, open your camera.
Sister Blessy, alam mo, walang sumunod na nag-open ng camera. Alam ko na eh. Nag-open ako ng Sabi ko, Nag-open naman kami, Pastor. napakasimple lang, yung panagsalita ng obedience siya yung hindi sumunod. Aray ko. Oy, nag-open ako ah. Nabaliktad nga lang yung camera. Sabi niya, ang kabanalan daw ay hindi tungkol sa what we say, kundi saan? How We do it. we live. How we do. Di mo ba? Yun daw ang ibig sabihin ng kabanalan. Paano ba tayo namumuhay? Ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging madali, pero sa bawat hakbang ng pagsunod, naroon ang kanyang presensya. Amen. 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 Lagi nandun ang kanyang presensya. Amen po ba? Nandun ang kanyang kapayapaan. Nandun ang kanyang pabor. Di ba pag sumunod tayo, ang dami nating benefits na nakukuha? Amen. Kapayapaan. Di ba? Pabor. Di ba? Umaapaw na pagpapala. Amen po ba? Amen. Number 4. Number 4. Sabi niya, your calling is holy because living out your holy calling in the world. You are the light. Sabi niya sa Matthew 5:14, you are the light of the world, a city on a hill that cannot hidden. Ibig po sabihin dito, huwag daw natin itago yung calling natin. Ano yung calling mo sa Panginoon? Huwag natin itago. Kagaya daw yan ng liwanag. You are the light. Ikaw ang liwanag ng mundong ito. Huwag daw natin itong itago. Ilagdad natin. Di po ba? Tinawag tayo ng Panginoon, iniligtas niya tayo. Ano dapat natin gawin? I-share natin sa mga unbeliever yung kaligtasan na ginawa sa atin ng Panginoon. Amen? Kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon, i-share natin sa kanila. Amen po ba? Tinawag tayo ng Panginoon, hindi para itago ang ating ilaw, kundi para ito ipakita sa mundo. Amen. Di ba parang ang sarap sabihin, I'm born again ako. O, di ba? Parang pinasusunog. Mas maganda yung nakikita na lang sa ating gawa na tayo ay iniligtas ng Panginoon. Amen po ba? Sabi niya sa Matthew, Yung box ko nandun na yung kukuha ko ng bed. maging ilaw ka sa lugar ng trabaho mo. Amen. Sa bahay mo, sa komunidad mo, maging totoo ka ng biyaya at katapatan ng Panginoon. Diba? Maging ilaw ka doon sa mga kaplat mo, baka naman mamaya ikaw pa makita nag-iinom. Instead na mayaya mo sila sa church, instead na mailapit mo sila sa Panginoon, sabihin, ay bakit nag-iinom ka? Ay bakit nagtutungit ka? Ay bakit nakikipag-chismisan ka? Dapat makita sa atin ang liwanag. Amen po ba? Ang mundong ito ay puno ng kadiliman, pero ikaw ay tinawag para magdala ng liwanag sa mga taong nasa kadiliman. Amen? Number 5, your calling is holy, so guard it. Sabi po niya, ang pagkatawag daw sa atin ay banal, kaya kailangan daw natin itong ingatan. Sabi sa Ephesians 4 verse 1, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Amen. Tayo daw po ay mga prisoner ng Panginoon. Kaya ang pakiusap po dito ni Pablo, sabi niya, tayo daw ay mamuhay ng buhay na karapat-dapat sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Huwag natin baliwalain ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kung tinawag niya tayo maglingkod, magpatuloy ka sa paglilingkod. Kung tinawag ka niya magpatawad, magpatawad ka. Kung tinawag ka niya magmahal, magmahal ka, pero huwag ka magmahal sa maling tao. Amen. Alam niyo, napakarami nang nadideceive. Always remember, heart is deceiver. Akala natin, ang puso natin ay totoo. Hindi, ang puso natin ay mandaraya. Alam niyo kung bakit? Saan ka ba naman? Maiinlove ka sa taong may asawa. Maiinlove ka sa taong kapareho mo, kasarian. Nag-uusap nga kami nung kaibigan ko. Sabi ko sa kanya, dahil yun daw, sino ba yung sinabi niya sa akin na pumatong dun sa babae, parang silang babae. Sabi ko, ha? Paano yun? Hindi ko nakikita yun sa kapartner niya. Nasa kanya eh!
Amen. Your calling is sacred. Don't trade it for temporary. Ang pagkatawag sa atin ng Panginoon ay banal. Ito ay sacred. Kaya huwag natin itong i-trade in. Amen. Huwag tayo makapagpalit doon sa kasalanan, doon sa temporary na makukuha lamang natin. Nakakalungkot. Sabi nung kapatid ko, ang mga Chinese daw ay pinapauwi na dahil sa political. E paano na yung mga may anak na Chinese, nagpaanak sa Chinese, di kawawa, di ba? Kaya huwag daw tayo makipag-trade in. Ano dapat natin gawin? Maging stay faithful even when it's hard. Amen? Stay humble when you're promoted. Stay pure even when the world tempt you to compromise. Hallelujah. Maging pure daw tayo. Kahit daw ang mundong ito ay tinetempt tayo na maging compromise. Number 6, holiness release power. Grabe, no? Ang kabanalan daw ay nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen po ba? Sabi niya, Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Hala! Without holiness daw, no one will see the Lord. Diba ang sabi sa Bible, sa 1 Timothy yata yun, sasalubungin natin ng Lord, dapat nakaputi tayo ng damit. Amen. Kasi tayo ay bridesmaid. Kaya yon, habang tayo nagpapakabanal, unti-unti tayo nagiging puti ang ating damit. Di ba sabi sa Revelation, sabi doon, halika't bumili ka sa akin ng puting damit, di ba? Kaya magpakabanal tayo sa pamamagitan ng Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Without holiness, no one will see the Lord. Amen po ba? Sa patuloy na paglakad natin sa kabanalan, ay mas lalong nagkakaroon ng kaliwanagan ang boses ng Panginoon. Amen po ba? Habang lumalakad tayo sa kabanalan, mas lalong nagiging clear ang boses ng Panginoon sa atin. Kasi sabi sa Isaiah 59:2, ang kasalanan ang nagiging sanhi kung bakit hindi natin marinig ang boses ng Panginoon. Sa ibang translation ay tinatago niya yung kanyang mukha. Hindi po ba? Dahil daw sa kasalanan. Kaya kung gusto mong maranasan ang kapangyarihan at presensya ng Lord, hayaan mong linisin niya ang lahat ng hindi para sa Kanya. Ano yung mga hindi para sa Kanya? Kasalanan. Hindi yun galing sa Kanya. Galing yun sa kaaway. Number 7, the reward of living a holy calling. O yun daw, may reward pala. Kapag tayo ay nabuhay ng may kabanalan. Amen? Sabi niya sa Matthew 25:21, well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. Di ba kapag tayo namatay sa salubungan na naman, nakaganyan po siya. Welcome. Di ba? My faithful servant. Napagtagumpayan mo ang lahat ng pagsubok. Dumaan ka doon sa apoy ng pag-purify sa iyo kagaya ng isang ginto. Amen? At ipagmamalaki ng Panginoon. Kaya sabi niya, the reward of living a holy calling. Sabi niya, ang buhay na tapat sa pagkatawag ng Panginoon ay hindi nasasayang. Amen? Nasasayang ba? Hindi po nasasayang. Amen? Ang pagsunod sa Diyos ay may gantimpala, hindi lang sa langit, kundi dito rin sa lupa. Kapag tayo ay faithful sa Panginoon, nararanasan natin ang lahat ng kabutihan, lahat ng pagpapala dito sa lupa. How much more doon sa langit? Amen po. I-shake ng Lord ang heaven and earth para ikaw ay pagpalain. Amen? Kung minsan merong mga dumarating sa ating mga unexpected blessing, kasi nalulugod ang Panginoon sa atin. Amen. Tandaan natin kapag ang Lord ay nalugod, ang pagpapala ay sunod-sunod. Amen. Agree. Kapag ka ang Lord ay natuwa, ang pagpapala ay bumubuo
magbubuhos. Amen. Amen po ba? Kaya, pangitiin natin ang Panginoon. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagsunod at sa pamamagitan ng pamumuhay na merong kabanalan. Amen? Kaya darating ang panahon na tayo ay haharap sa Panginoon. Individual. Hindi sasabihin na, ako'y haharap kasama ko ang aking mga anak. Individual po tayo haharap sa Panginoon. Amen po ba? At tatanungin tayo ng Panginoon, ano ginawa ko doon sa lupa? Ako ay nag-ML ng nag-ML. Nakalimutan ko manalangin, Lord. Lagi na ako nag-ML pagdating ko ng bahay. Nag-EML na ako. Nawalan ako ng oras sa iyo, Panginoon. Di ba? Tapos tatanungin ka, Sister Blessy, yung trabaho mo na ilapit ang iyong asawa sa akin, nagawa mo ba? Ay, sumakabilang bahay ko, hindi ko nailapit doon. Kailangan natin, hindi, sa totoo lang, yan ay tatanungin sa atin ng Panginoon. Amen? Hindi ba natin sila masiran? Continuous praying. Amen. Huwag natin silang bibitawan sa panalangin. Amen po. Alam niyo, nung mga asawa ko yung nabubuhay pa, tinignan ko siya, hindi ko siya tinignan na asawa dahil kung titignan ko siyang asawa, patuloy ako magagalit. Di ba? Yung galit. Hindi ako makatulog, hindi ako makaano. Tinignan ko siya na unbeliever. Makailangan niya makareceive ng salvation. At nung tinignan ko po yung asawa ko na unbeliever, nagagawa ko siyang kausapin, nagagawa ko po siyang ipanalangin. Amen? Tinatawagan ko siya, halika na, mag-pray na tayo. Alas 6 ng hapon na meron po kaming prayer. At tinuturuan ko siya. Sabi niya, paano ba manalangin? Abay, ikaw, paano ipag-pray mo yung mga anak mo? At least bago siya namatay. Di po ba? And I believe na siya ay ligtas. Kasi kung tinignan ko siya ng asawa ko siya, baka ako pumatay sa kanya. Di ba, Sister Blessing? Lalo ako nagkakasala, sorry. Yes. Lalo ka magkakasala. Pero pag tinignan mo siya na siya ay unbeliever, magagawa mo siyang ipanalangin. Magagawa mo siyang patawarin. Magagawa mo siyang ilapit sa Panginoon. Amen po? Amen. Kung tayo ay mananatiling tapat, maririnig natin ang kanyang tinig na nagsasabi, "Well done, my child. You have lived your holy calling well." Hallelujah. Kaya, palagi po natin alalahanin yung holy calling ng Panginoon. Amen po ba? At dito po ako magtatapos dahil sabi niya, ano daw po ba ang holy calling? Holy calling is special invitation from God for people to live a pure life and do His work. At meron pong two main part ang holy calling. Ang sabi niya po dito, ang first part niya, being set apart. At ang ibig daw pong sabihin ng being set apart, living clean, honest, and loving life. So ito daw po, yun daw po yung invitation ng Panginoon sa mga tao para mamuhay tayo ng malinis. May malinis na pamumuhay. Amen. Being set apart. Saan yung being set apart? Sa kasalanan. Being set apart sa mundo na ating ginagalawan na hindi nakakalugod sa Panginoon. Napakaraming bagay ang ginagawa natin na hindi nakakalugod sa Panginoon. Unforgiveness. Hindi nalulugod ang Panginoon kapag hindi tayo marunong magpatawad. Yun po yung magbubulig sa atin sa kapahamakan. Ano pa? Yung nagse-separate sa atin, pride. Amen? Last. Inggit. Galit. Puot. Sama ng loob. So, ang gusto po ng Panginoon ay mag-set apart tayo sa mga kasalanan na iyan. Ang gusto daw ng Panginoon, tayo ay mamuhay ng may kalinisan, honest, and loving life. Pangalawa, sabi niya, serving others. Using your time and skill to help people in need. Alam niyo yung mga Israelita, hindi sila marunong makipagkawang gawa. Anong tawag doon?
Hindi sila marunong makipagkapwa-tao, sorry. Hindi sila marunong makipagkapwa-tao. Alam niyo kung bakit? Doon po sa, ano tawag doon yun? Di ba merong isang lalaki na nakahandusay. Anong tawag doon sa ano na yun? Sa Samaritan, di ba? Ngayon, may mga dumaan doon. Wala pong magandang loob para siya ay tulungan. Di ba? Ay, mga Israeli, hindi sila marunong makipagkapwa-tao. Sino yung tumulong doon? Yung Samaritano, di ba? Sabi niya, kung may kulang pa, babayaran mo sa muli kong pagbabalik. Dinala siya doon sa hotel. Dinamitan siya. Di ba? Binihisan siya, pinakain siya. Pinatira doon sa magandang tirahan. Pero mga Israeli, wala silang ganun. Yun ang kulang sa kanila. Pakikipagkapwa-tao. At yun ang gusto ng Panginoon. Diba? Serving others. Matuto tayo. Makipagkapwa-tao tayo. Kasi kung hindi tayo marunong makipagkapwa-tao, paano tayo makakapag-share ng Word of God? Amen? Sa araw-araw yung mga nakikita natin, hindi natin. Nasanay na ako na tuwing sasakay ako ng bus at ako bababa. Tudara ba na? Marinig man niya o hindi marinig, basta ako tudara ba na? Dalya. Gamdal niya. Kasi kailangan daw natin pasalamatan yung driver. Kung minsan nakakalimutan ko. Amen. Minsan pag ako dumadaan, nagta-travel, may nakikita ako mga maraming, kapag nagta-travel ako, maraming mga tao, pinag-pray ko sa Lord, kahabagan kawaan ng Nasa mga likod tao ako. ito. Bababa na ako sa likod. Amen po ba? Amen. So meron po ba tayong natutunan ngayon? Amen. Hallelujah. Sige, tumako na tayo sa ating communion.